ko paliwanag, hindi pasensya. Kumita pa kayo sa kanila. Hindi ko na kayo nahu. Tama ba naman pagtrato ng ano yan? Kumita na kayo rito eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Sino yung staff mong irresponsible? Dahil sa ikaw ay ipinanganak ng bilang isang mapagmahal na anak, mapagmahal na kapatid, at ina ng iyong mga anak, you are willing to sacrifice everything for the sake of your family. Nakapagdesisyon tayo, naaalis tayo, pupunta tayo sa isang bansa, makipagsapalaran para lamang maiahon ang ating pamilya sa kahirapan. Pero, paano kung dito pa lang sa sarili nating bansa, nararanasan na natin ang ganitong sitwasyon? Panoorin nyo to, guys. Ito pala sa may... Hindi, ang gusto ko paliwanag, hindi pasensya. Kumita pa kayo sa kanila. Hindi ko na kayo nahuli, pababayaan nyo lang to eh. Uto-uto naman sa mga to, pinag-t-shirt ko pa ng terno-terno. Nakaupo doon sa labas, mukhang mga tanga doon. Tama ba naman pagtrato ng ano yan? Kumita na kayo rito eh. Nakakahiya kayong agency kayo. Sino yung staff mong irresponsable na gatid dito? Ito lang ang tanong ko sa iyo ha, bago ko ibaba yung telepono. Bago ko babay ito, tanong ito ang sagutin mo sa akin ha. Manila pa lang itong pinadala ninyo, hindi nyo na maasikaso. Padadala nyo pa na Saudi Arabia. O, ano ngayon paliwanag mo ron? Ano rest assured, rest assured? Hindi nyo ako kayang paikutin sa ganito. Alam nga naman ako maghanap ng number ninyo. Eh, yun ang binigay nyo sa kanilang number. So, sila na naman ang may kasalanan? Bukit. Out of coverage, out of coverage. Ay, naku, puro kayo alibay. Tapos, nung nalaman nyo na ako nakakausap, natataranta kayo, tawag kayo ng tawag sa kanila. Nagbibigay kayo 1.5, di ba kayo nahihiya niyan? Di ba nakakahiya kayo? 1.5? Kayo ang naging problema. Wala namang problema sa kanila eh. Sumusunod lang itong mga to sa inyo eh. Kayo yung irresponsible. Puro ka andyan na ba? Hindi nyo ako naunahan eh. Hindi na umandar yung 30 minutes mo. Alam mo, unang-una ito, isipin mo. Tao ang pinapadala mo. Tao. Kung ano mangyari rito, hindi ito produkto. Tao to. I-hotel nyo to. Pag ako nagbayad ng hotel nito, kasi kaya namin bigyan ng hotel ito. Kaya bilisan ninyo because the moment na kami ang umasikaso nito, patay kayo. Galingan nyo. Gano'ng katagal na ba itong agency nyo? Matagal na pala, ito lang, hindi nyo makaya. Wala naman kayong kakwenta-kwenta. But I will wait for an explanation. Otherwise, sinasabi ko sa inyo, you will be in big trouble. Ang sinasabi ko, ginagawa ko. O ikaw, di ba tama ako? Kanina ko pa kayo sinasabihan eh. Sabi ko, kung ready kayo dyan, tingnan mo yung agency ninyo. Ito pala sa Maynila, hindi na kayo kayang panagutan. Ayan guys, napanood mo kung ano ang senaryo na nakita, na witness ni Sir Arnel Ignacio, ang sitwasyon ng ating mga kababayan. I am so proud and amazed for what Sir Arnel Ignatius did. Kung ano man ang mga natulong niya, pinapasalamatan natin, pinapasalamatan ko talaga yan. Kasi hindi man niya nagawa noon, pero mayroong ngayong at siya ay pinadala para gawin niya yung mga bagay para sa mga kababayan natin. Unlike before sa mga panahon namin, wala pong taong nagkikipaglaban para sa karapatan ng mga OFW doon sa ibang bansa, kundi yourself, you have to fight the battle wherever country you are working with, sa mga pinagdadaanan mo. Sa mga panahon na ako ay nasa ibang bansa, sa dami ng mga kababayan natin na nagsasuffer ng pang-aabuso ng mga employers. Mga kababayan natin na nire-rape, mga kababayan natin na mga pinapagutuman, kinukulong lagi. Hindi yun guys naman kulong lang dahil sa may kasalanan. Kumbaga, there is no freedom for them, for us, na kami ay nagtatrabaho kasi of course, hawak ng employers ang aming oras, halos pa lang 24 hours, 24/7 a week. Gaano kahirap yan guys, doon na nandun tayo sa ibang bansa,
nagtatrabaho para sa pamilya natin, para tayo ay magkaroon ng sahod at ipapadala sa pamilya natin at matustusan ang mga pangangailangan ng pamilya natin. Pero lingid sa kaalaman ng pamilya natin dito sa Pilipinas kung anong mga mapait na pinagdadaanan natin doon sa ibang bansa. Siguro guys, I consider myself na I am lucky kasi hindi ko napagdaanan ang mga napagdaanan ng ibang mga OFW doon. Kagaya ng pag hindi mo ma-accomplish ang iyong task at huli ka ng employer mo, pagugutuman ka. Mayroon isang Filipina na siya ay hindi pinakain ng kanyang amo dahil sa nagawa niyang kasalanan, nakalimutan niyang punasan ang isang pirasong window glass. Just only one piece of window glass na nakaligtaan niya na punasan at nakita ng amo niya na cloudy-cloudy. Ang ginawa sa kanya, pinasulat siya sa isang bond paper na nagsasabi doon ng isang sentence, I forget to clean the window. I forget to clean the window. Her employer asked her to write it down 100 times. And then, ang ginawa ng amo niya, nirol yung papel kasama sa ballpen, tinalian at pinakwintas sa kanya para daw ay hindi niya makalimutan yan. At the same time, hindi siya pinapakain sa loob ng isang araw. Can you just imagine guys kung gaano kasakit na naranasan niya ng ating pamilya doon sa ibang bansa. Mayroong mga kababayan natin na hindi sinasahuran ng tama ng sahod nila. Mayroong mga kababayan natin na sila ay iiwanan sa kanilang bahay kung ang kanilang employer ay pupunta sa ibang bansa para mag-holiday for a week. Sila ay nakakulong lamang sa kanilang bahay na napakalungkot. Hindi sila pwedeng lumabas para makipag-usap sa kapwa nilang Pilipina sa loob ng bahay na iniwanan sa'yo. Pero siguro sa akin naman, I'm free. It's okay for me kasi nandyan lang ako sa loob ng bahay, nai-enjoy ko yung sarili ko, kung ano man gagawin ko, kakain ako, matulog ako, at least walang amo. Pero yung ibang kababayan natin na hindi sanay sa ganyang sitwasyon, umiiyak sila, nalulungkot sila dahil nasa pakiramdam nila, kinukulong sila ng kanilang mga amo. Meron akong nakilala na isang Pilipina sa condominium na tinitirhan namin, na ako ay nakaswimming doon. Nagsiswimming ako sa swimming pool, kumakain ako, nag-i-enjoy ako kasama sa mga kaibigan ko. And then, nakita ko, nung tumingala ako sa kabilang building, nakita ko yung isang Pinay na talagang kumakamay sa akin. Kumakamay siya sa akin. So, paano ko pupuntahan yon? So, hindi ko magawang puntahan yan kasi ang hirap, hindi ka basta-basta makapasok doon. Ngayon, ang ginawa niya, nagsulat siya sa papel at hinulog niya sa bintana at nabasa ko yon, ang sitwasyon na yon, na siya ay iniwanan ng amo niya dyan. Wala siyang ibang makain kundi puro lamang noodles. At ang prutas na inalagay doon sa loob ng ref, ilang piraso lang at sinabihan siya na hindi niya pwedeng kainin. So wala akong magawa guys. Wala akong magawa sa mga panahon na yon kasi natatakot ako. Pero bigla kong napaisip na baka mayroon akong magagawang ibang bagay. Mayroon akong magagawang paraan kung paano ko ma-rescue ang mga Filipino na nangangailangan ng tulong. Mayroon din isang Pilipina na ganun din, inaabuso siya, sinasaktan siya. Hindi lang guys nangyayari sa Pilipina yan, kung di nangyayari din sa ibang races. Nangyayari din sa Indonesian, Sri Lankan, na inaapi sila ng kanilang amo. Bilang tayo ay naiwanan dito sa Pilipinas na pamilya, dapat isipin natin kung ano ang pagtitiis ng ating kababayan, kung ano ang pagtitiis ng ating anak, kapatid, para lamang maghanap buhay sa ibang bansa. Una-una guys, ang pagtitiis sa kanilang naramdaman na namimiss nila ang kanilang family, namimiss nila ang kanilang kaibigan, namimiss nila ang kanilang hometown. Kung gaano na kasakit yan.
Pero wala silang magagawa kasi yan ang pinunta nila doon. So mostly sa mga OFW, they are suffered talaga depression and anxiety dahil sa mga bagay na ganun na nga kahirap ang trabaho nila, ganun pa kasalbahe mga naging amo nila, tapos tayo dito ng mga pamilya na naiwanan, nag-i-enjoy lang sa mga pinaghirapan ng ating pamilya sa ibang bansa na hindi natin alam kung ano ang pagsakripisyo nila para mabigyan tayo ng maayos na buhay. Ito yung katotohanan. Hindi po pumunta sa ibang bansa ang pamilya natin para mag-enjoy. They didn't own their time para sa sarili nila. Oras nila ay may humahawak. At ang masakla pa, na sa kabila ng mga pinagdadaanan mo doon, hindi mo alam kung kanino ka lalapit. Hindi mo alam kung mapagkatiwalaan mo ang mga tao na makakausap mo. Siguro, ang pinakaswerte sa ngayong panahon kasi mayroon ng Sir Rafi Tolfo na tumutulong din sa OFW na nire-rescue ang kababayan natin na nandun sa ibang bansa. Honestly guys, hindi lang nangyayari sa mga OFW na nandun sa ibang bansa. Nangyayari mismo dito sa sariling bansa natin. Ang pang-aabuso ng kumpanya, pang-aabuso ng agency sa kanilang mga empleyado. Dapat maging bukas man ang ating gobyerno dito sa Pilipinas kung papaano nila ma-monitor ng maayos ang mga nagraraan ng manpower. At maging bukas din ang ating gobyerno, mga agencies, maraming mga nagraraan ng agencies business na hindi po sila maayos sa kanilang mga empleyado. Hindi po sila nagpapasahod ng maayos. Hindi po nagbibigay din ng tamang benepisyo sa kanilang mga empleyado. Ang mga company, may mga company din na ganun din ang ginagawa nila. So what means guys? All over the world naman talaga na hindi naman lahat ng employers maayos, pero kaya din nararanasan ng mga kababayan natin ang pang-aabuso ng mga tao doon sa ibang bansa. Pero kasi mismo dito sa sarili nating bansa nang aabuso na sa kapwa. Diba guys? Paano natin maipaglaban ang sarili natin sa ibang bansa kung dito pa lang sa Pilipinas, hinahayaan natin na apak-apakan tayo, inaabuso tayo. Dapat dito din nakafocus din ang ating mga governments kung paano din natin matutulungan ang mga kapwa natin dito na naghihirap, nagtatrabaho. Kung minsan, mas maigi na lang na pupunta tayo sa ibang bansa at maghanap buhay. Kasi kung nararanasan man natin ang paghihirap natin doon, pero dollars naman ang tinatanggap natin. Sa dito tayo, na naghihirap tayo sa sitwasyon natin dito, na halos kulang naman ang kinikita natin. Kung siguro maayos lang ang pamamalakad ng ating gobyerno, hindi na natin kailangan pumunta sa ibang bansa upang makipagsapalaran, lalayo sa pamilya, lalayo sa mga anak at saka sa mga magulang. Yan yung nakakahiya. Mayroon bang mga taga-ibang bansa pumupunta dito sa bansa nating Pilipinas para magpakatulong? Yung mga taga-ibang bansa papasok dito sa ating bansa, sila ay nagninegosyo, sila ay boss pa rin. Diba? What a shame na ganito ang nangyayari pa rin sa atin, sa Pilipinas. Yung sinasabi nila na may pagbabago. Alin ang mga pagbabago na sinasabi ng mga taong yun, inaasahan natin, binuto natin para magkaroon nga ng pagbabago? Nasaan? After few months of the elections, mayroon ng mga lumalabas na hindi maganda na nakikita natin sa social media, nakikita natin sa TV, nasa news. So what the hell? Paano natin maprotektahan ang sarili nating kababayan sa ibang bansa kung dito mismo sa Pilipinas nag-umpisa ang pang-aabuso sa kapwa natin?